Rosa! Tawag ko sa kanya habang pumapasok sa pintuan ng bahay nila. Nakita ko siyang nakaupo sa upuan sa may hapagkainan at umiinom ng kape. Good morning! Uy! Kape ba yan? Bawal sa'yo yan ah! Bawal yan sa buntis! Paalala ko sa kanya nang tuluyan na ako makapasok sa bahay nila. Nang makalapit ako sa kanya, ay nakita kong gatas pala ang kanyang iniinom. Ngumiti ako sabay lapag ng mga pinamili kong mga groceries sa ibabaw ng lamesa para sa isang linggo niyang supply. Binilhan rin kita ng prutas. May nagtitinda rin kasi ng manggang biyakin sa palengke kanina eh. Kaya bumili na rin ako. Siyempre, with alamang na luto na rin para mas masarap, di ba? Ang sabi nila, nakakapagpaganda raw ng kutis ng baby yung manggang hilaw. Pagkukwento ko sa kanya habang isa-isang inaalis sa mga supot ang mga pinamili ko. Gusto mo bang ipagbalat kita ng mangga? Nangangasim na rin ako eh. Naglalaway na yung mga gilagid ko. Pinagmasdan niya ako ng ilang segundo bago sumagot. Hiner, hindi pa talaga uuwi ang asawa ko? Malapit na ako manganak eh. Hindi pwedeng ikaw na naman ang nandito. Ikaw na lang palagi ang nag-aasikaso sa akin. Pati ba naman sa magiging anak namin? Alam ko matalik kayong magkaibigan ni Rene. Pero nakakaya na ikaw ang narito upang tulungan ako. Alalayan at magbantay sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Naku, huwag kang mag-alala no. Hindi ko naman kayo pababayaan ng anak niya eh. Nangako kong aalagaan ko kayong dalawa habang nagtatrabaho si Rene para sa inyo. Kaya huwag mo masyadong isipin si Rene no. Baka mamaya gumugulong na yun sa trabaho sa sobrang mong pag-aalala sa kanya. Ang isipin mo, dapat malusog ka para healthy rin yung anak ninyo. Paniniguro ko sa kanya. Bago ko isa-isang inilagay sa kanilang ref ang mga pinamili ko. At ang iba naman gaya ng mga biskwit na pangmeryenda niya ay inilagay ko sa cabinet. Naiinis kasi ako eh. Pinag-iisipan ka ng masama ng ibang tao. Nagiging masama na tayong pareho sa paningin nila kahit wala naman tayong ginagawa na nakakahiya. Kung sana ay buhay pa ang mga magulang ko. Sana hindi ako nag-iisa nang iwan ako ni Rene para magtrabaho para sa amin ang anak niya. Naiinis ako sa mga taong nagsasabing masamang ama at asawa si Rene dahil nagawa niya akong iwan. At sa mga nagsasabing kay buntis ako, kinikirengkeng ko yung matalik niyang kaibigan. Tapos, ikaw na nagmamagandang loob lang naman sinasabihan na mga agaw ng asawa ng iba at sa sarili mo pang kaibigan. Nakita kong bakas na talaga sa mukha niya ang pagkairita at pagkainis. Naikuyom pa niya ang kanang kamao at padabog na ipinatong sa lamesa. Napaismid na lamang ako habang kumukuha ng mangga upang hugasan at balatan. Nako, wag mo na kasi silang pinapansin no. Kapag mas pinapansin mo, mas lalo ka lang nilang aasarin at pag-uusapan. Wala namang katotohanan yung mga yun eh. Tayo lang nakakaalam ng totoong nangyayari. Kaya wag mo na lang isipin yon. Baka mamaya yung pang mga chismosa ang maging kamukha ng anak ni Rene. Sige ka. Pabiro kong sabi. Sakay pinagpatuloy ang paghuhugas ng mangga. Hindi siya tumawa sa biro ko. Kaya muli ko siyang sinulyapan. Katotohanan? Sigurado ka bang alam ko rin ang buong katotohanan? Hiner? Makahulugan ng tanong niyang yon sa akin. Sinalubong niya ng tingin ang aking mga mata. Mabilis kong binawi ang mga titig ko sa kanya at itinuon ng pansin sa mga mangga. Ha? Oo naman, Rosa. Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Asawa ka ng kaibigan ko at ipinagkatiwala ka niya sa akin. Kaya gagawin ko lahat para maging malusog kayo ng magiging anak niyo. Buong puso ko kayong poprotektahan dahil yun ang pangako ko kay Rene bago siya umalis para magtrabaho. Nakaramdam ako ng kaba at pagkabalisa. Kinukutuban akong may nalalaman na si Rosa sa lihim na itinatago namin ni Rene. Maraming salamat talaga, Hiner. Pero sana makauwi si Rene. Yun na lamang ang may hihiling ko. Malay mo naman, di ba? May pasorpresa siya sa'yo. Malay mo, makauwi nga siya.
Hindi ko na nasundan ang sasabihin nang bigla siyang magsalita. Doon daw sa bukid may nakitang bangkay ng sanggol. Napatitig ako sa pagsasalita nang magkaroon ng kumusyon sa labas ng bahay ni na Rosa. Sabay kaming napatanong at parehong lumabas para tingnan ang mga nangyayari. Sa paglabas namin, Kabanong, ay bumungad sa amin ang ilang mga taong naglalakad sa direksyon papunta sa bukid. Napatingin sa amin ang mga tanod na naglalakad din patungo roon. Tumigil sila at lumapit sa amin. Binati kami ni Mang Dabul pagkalapit niya. Oh, magandang umaga, Rosa! Riner, kumusta? Tinanguan ko lang siya, kasabay noon ang pag-akyat ng kaba sa dibdib ko. Nakakaramdam ako ng hindi maganda. Sinagot ni Rosa ang tanod. Nakita ko ring tumingin si Manong Dabul sa maumbok na tiyan ni Rosa. Magandang umaga rin po, Manong. Mukhang may nangyari po ata Oo, meron nga, Rosa. Kaya iba yung pag-iingat sa'yo, ha? Mukhang mga buntis at mga sanggol lang binibiktima ng aswang na gumagala sa baryo natin ngayon. Ito na yung pangalawang insidente ng pagkamatay ng mga sanggol sa nakakaawa at napakasakit na paraan. Hindi ko na i-detalye kasi baka lalo pa kayong may stress eh. Mas mag-ingat kayong mabuti, lalo pa ngayon na mukhang hindi pa umuwi si Rene. Tumigil siya saglit at mas pinakatitigang maigi si Rosa. Sinulyapan niya rin ako sa gilid ng kanyang mga mata. Pakiramdam ko tuloy ay nanliliit ako. Doon lang din nag-sink in sa akin ang mga sinabi ni Rosa tungkol sa chismis na sinasabi ng mga kapitbahay. Nararamdaman kong ini-intimidate nila ako dahil ako ang naroon para alagaan at tulungan si Rosa. Nako, nandito naman po si Hiner upang tulungan ako habang wala pa si Rene. Hinawakan pa ni Rosa ang braso ko habang sinasagot si Mang Dabul. Mapaklang ngumiti si Mang Dabul bago muling nagsalita. Huwag ka rin mag-alala, Rosa. Palagi rin naman kaming nagro-ronda. Asahan mong pati ikaw dadalaw-dalawin namin para hindi kayo mapahamak na magiging anak nyo ni Rene. Mariin ang pagkakasabi niya ng huling salita. Alam ko naman ang ipinupunto niya sa akin na hindi dapat ako ang nag-aalaga sa asawa ng kaibigan ko, na malaswang tingnan ang ginagawa ko. Pero anong magagawa ko? Alangang pabayaan ko ang mag-ina ng matalik kong kaibigan. Lalo pa at ibinilin niya sila sa akin. Maraming salamat po, Manong Dabul. Mukhang naintindihan din ni Rosa ang ipinahiwatig ng tanod sa amin. Kaya tinapos na niya ang usapan bago pa mauwi sa sagutan. Ngumiti at tumango na lamang si Manong Dabul bago nagpaalam sa amin ni Rosa. Mukhang may ipinagdidiinan si Manong Dabul Muntik ko nang himasin ang bibig niya kanina. Napatingin ako kay Rosa sa komento niyang yon, habang nakatanaw pa rin siya sa tanod na naglalakad ng palayo. Umismid na lang ako at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Sumunod din naman agad si Rosa sa akin. Rosa, ayos lang ba na maaga akong umuwi ngayon? Tanong ko sa kanya nang makalapit sa lababo upang ipagpatuloy ang naudlot kong pagbabalat ng mangga. Hindi ko na siya nilingon dahil ramdam ko naman ang presensya niya mula sa sala. Ayos lang naman. Sinulyapan ko siya sa gilid ng mata ko dahil iba ang tono ng pagsagot niya. Parang nayayamot. Nakita ko siyang umupo sa mahabang upuan sa sala. Walang divider ang sala at kusina nila, kaya nakikita ko pa rin siya sa parting yon. Pero huwag ka mag-alala. Ipagluluto na kita ng kakainin hanggang gabi at ayusin ko rin lahat ng mga protection mo laban sa aswang bago ako umalis. Tinutukoy ko ang mga asin at bawang na inilalagay ko sa mga bintana. Naglalagay rin ako ng rosaryo sa bawat durungawan at pinto palabas sa kanilang bahay. Palagi kong nilalagyan ng kanilang bahay ng ganoon dahil palaging natutunaw ang asin at umiimpi sa mga bawang kinaumagahan. Ibig sabihin ay malakas ang aswang na umaaligid sa bahay ni na Rosa. Napalunok ako sa isiping yon. Lumalakas ang aswang dahil nabubuhay ito sa dugo ng mga sanggol. 4:00 ng hapon nang umalis ako sa bahay ni na Rosa.
Nagmamadali akong naglakad pa uwi ng bahay. Ngunit nararamdaman kong tila may sumusunod sa akin. Tumigil ako saglit bago lumiko sa daanan papunta sa bukid. Kailangan ko munang iligaw ang sumusunod sa akin. Malayo pa lang ay natatanaw ko na ang mga kumpulan ng mga tao roon. Hindi pa pala sila umuwi. Sila yung mga nakikiosyoso sa nangyari kaninang umaga nang kausapin kami ni Mang Dabul. Mukhang maling daan ang nilikuan ko. Akala ko kasi ay wala ng tao sa bukid. Pero marami pa rin palang mga tsismoso't tsismosa. Wala na rin akong magagawa kaya itinuloy ko na lang ang paglalakad. Mas magiging awkward lamang kung babalik ako kung saan ako lumiko. Nang makalapit ako ay hinarangan ako ni Mang Dabul. Iner, uwi ka na. Mukhang maling daan atang nilikuan mo ah. Malayo itong daan na ito pauwi sa bahay mo. Nakita kong nakangiwi siya kahit nakangiti. Nararamdaman kong may mali sa ngiti niyang yon. Tama siya sa kanyang sinabi. Iikot pa kasi ang daan na tinatahak ko sa mga bukirin bago muling makabalik sa kalsada papunta sa kabahayan. Oo nga Manong eh. Uuwi na ako. Gusto ko lang daanan saglit yung mga mais na ipinatanim ko kung nagsisimula na silang mamunga. Palusot ko sa sinabi niyang patungkol sa pagdaan ko sa bukid. Hindi kaya may iba ka pang pakay? At hindi lang yung mais ang gusto mong tingnan? Napulunok ako ng sunod-sunod sa sinabi niya. Hindi ako manhid upang hindi ko maintindihan ang nais niyang ipahiwatig. Mukhang ako ang pinagbibintangan niya sa mga nangyayari sa baryo namin. Halos magsisiyam na buwan na nang mawala si Rene dito sa baryo. Hindi kaya may kinalaman ka kung bakit siya nawawala? Na hanggang ngayon pinapalabas mong nagtatrabaho siya sa malayo dahil may gusto kang masolo at makuha sa kanya? At simula rin noon nagsimula ka na ring lumabas sa mansyon nyo at gumala na parang nabibilang ka sa mga dukhang kagaya namin. Masaya ka bang nakuha mo na ang tiwala ni Rosa? At ikaw na ang papalit sa asawa at magiging ama ng anak nila ni Rene? Naikuyom ko ang aking kamao. Gustong gusto ko na siyang suntukin kabanong sa mga oras na yon. Pero nagpigil lang ako at kinilala ko pa rin siya bilang tanod sa baryo namin. Mariin ko siyang sinagot at may paninindigan ang sagot ko sa mga paratang niya sa akin. Pues, isipin niyo na lang po ang gusto niyong isipin, Manong. Pero hindi po magbabago ang pakikitungo ko kay Rosa. Asawa siya ng kaibigan ko. At dahil nasa malayo si Rene, ay ako muna ang mag-aalaga dun sa mag-ina habang wala pa siya. Totoo naman sa nakalipas na 9 na buwan ay doon lang ako naglalalabas ng bahay. May kaya ang pamilya ko kabanong pero hindi naman siguro yun rason para kasuklaman ako ng mga mas mabababa ang katayuan sa lipunan. Kahit kaawa-awa sila ay laging pinapaboran dahil sa simpatsya at hindi rin ako pwedeng maging mahina at hayaan na lang na saksakin nila ako sa likod. May mga bagay rin akong pinoprotektahan at hindi laging sila ang nasa tama. Hintayin mo lang na makahanap ako ng ebidensya na ikaw ang pumatay kay Rene at sa mga sanggol sa baryo natin. Idinuro na niya ako pero pinigilan siya ng mga kasama niya. Ngumiti lang ako ng mapakla at kampante siyang sinagot. Malinis ang konsensya ko, Manong Dabul. Pagkasabi ko nun, ay iniwan ko na siya kasama mga tagasunod niyang tsismoso at tsismosa. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo na ako sa kanila. Tumigil ako saglit para huminga. Kinabahan din ako sa sagutan namin ni Mang Dabul pero gaya ng sabi ko, hindi dahil kaawa-awa sila sa tingin ng tao ay magpapasaksak na ako sa mga salita nila para lang umayon sa kanila ang ibang tao. Ilang segundo bago ako muling naglakad, naramdaman ko ring wala na ang sumusunod sa akin kanina. Mukhang hindi na ito sumusunod nang lumiko ako. Nag-iisip ako kung nagkamali lang ba ako o baka nauna na ito sa bahay. Nagsimulang bumayo na naman na mabilis ang puso ko sa huli kong naisip.
agad na akong tumakbo. Iniisip ko kasi kung paano nga kung naunan na nga ito sa bahay. Hindi mansyon ang bahay namin gaya ng sinabi ni Mang Dabul. Bungalo lang ito pero gawa sa semento at marmol. Mahilig din kasi ang mga ninuno ko sa pag-aayos ng lakon namin, kaya may hardin at makulay ang bahay. Akala ng mga tao sa baryo ay sobrang yaman namin at hindi nauubusan ng pera. Pero hindi naman ganon. Gaya nila ay naging mahirap din ang buhay ng mga ninuno ko. Pero nagpursige sila para maging maalwan ang pamilya namin. Walang naging sagana na hindi dumanas ng hirap. Nakarating akong humihingal sa tapat ng bahay. Inilibot ko ang paningin sa labas at nang masigurong walang tao ay saka ko inalis ang kandado at pumasok sa gate. Malaking gate na purong bakal kaya mabigat ito kapag binubuksan. Wala itong mga butas o siwang kaya hindi makikita ang loob. Matataas din ang pader na nakapalibot kaya siguradong nasabi ni Mang Dabul na mansyon ng bahay dahil hindi pa niya ito nakikita. Pero willing naman akong ipakita ito sa kanya sa umaga. Wag lang sa gabi. Muli kong isinara ang gate at inilak ang malaki rin itong padlock. Pagbaling ko sa bahay ay sinalubong ako ng kalungkutang bumabalot dito. Idagdag pa ang papadilim na paligid. Nagmimistulang haunted house ang bahay namin. Ipinikit ko saglit ang mga mata at dinama ang hanging kagyat na umihip. Sa tingin ko kahabano ay may pahiwatig yun. Nagmadali akong naglakad papunta sa likod bahay at pumasok sa bodega. Kahit alam kong walang tao, ay siniguro ko pa rin walang nakapasok sa bahay bago ako pumasok doon. Mabilis kong tinungo ang lihim na pintuan sa sahig ng bodega. Bakal din ang pansara nito, kaya hirap din akong magbuhat. Bumaba ako agad pagkabukas ko ng takip. Inaninag ko ang mga baitang ng hagdan mula sa malamlam na ilaw galing sa bodega. Hanggang sa matanaw ko na ang liwanag sa silid sa loob ng lihim na lagusan. Kinabahan ako nang mapagtantong nakabukas ang kwarto. Nagmadali akong bumaba at pumasok doon. Bumungad sa akin ang mga nasira at mga nagkalat na mga gamit. Halos maduwal ako nang makitang may nagkalat ding patay na hayop na lasog-lasog ang katawan at nagkalat pa ang ilang parte ng laman at bitukan nito sa sahig. Amoy malansa at nabubulok na karni na rin ang loob ng silid. Hinanap ko siya ng tingin sa kabuuan ng silid. Hanggang sa makita kong nasa isang sulok. Mas lalong umigting ang kaba ko nang makitang hindi na siya nakagapos. Nakaupo siya sa gilid, nakasandal sa pader. Nakayuko ang ulo at madilim ang kanyang aura. Mukhang may bumabagabag sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Umupo ako upang ipantay ang sarili ko bago ko siya kwelyuhan at digil na kinausap. Anong nangyari? Paano ka nakawala? Pangalawa na to rin ha? Binitiwan ko siya na may kasamang paghagis. Narinig ko ang pagtama ng likod niya sa pader pero hindi man lang siya nasaktan. Para siyang lantang gulay na tumalbog at lumaylay na lang sa semento. Kaya pala kanina pa ako kinakabahan kasi nakatakas ka na naman kagabi. Kaya pala nalusaw at umimpis na naman ang mga asin at bawang sa bahay ninyo dahil doon ka na naman umaligid sa bahay ninyo. Paano kung... Hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil naisip ko ang kahindik-hindik na itsura ni Rosa kung sakaling nalapitan niya ito. Pero buti na lang maayos pa rin sila. Pinagpapasalamat ko talaga na hindi mo sila nasaktan. Iner, na-miss ko na yung asawa ko. Nang masabi niya yon, ay bigla na lamang siyang napahagulgol. Nakonsensya naman ako agad sa ginawa kong pagkwelyo at pananakit sa kanya. Alam ko, naintindihan kita rin At nangungulila rin siya sa iyo. Pero hindi ko kayang umuwi sa kanila, Hiner. Wala na akong mukhang may papakita sa mag-ina ko. Dahil isa na akong mamamatay tao. Pumapatay ako ng tao, Hiner. Paano ko matatanggap ng asawa ko?
Hindi ko napipigilan ang sarili ko sa karumal-dumal kong ginagawa. Natatalo ko ng amoy. Bangong-bango ko sa mga buntis at mga sanggol, Hiner. Gusto kong kainin ng asawa at anak ko. Sinuntok ko siya ng malakas dahil sa sinabi niyang yon. Napasubsob siya sa sahig. Binulyawan ko siya dahilan para tumigil sa pag-iyak at marahang hinawakan ng pangang nasaktan. Anong pinagsasabi mo? Mayos ka nga! Huwag kang magpadala sa kalam ng sikmura mo ha. Asawa at anak mo mga yun. Alam kong ilang taon mo na rin akong kinamumuhian dahil sa nangyari sa'yo rin eh. Pero alam mong pati ako, danas na danas ko ang paghihirap at pagsisisi na halos 30 taon na naging aswang ka. Hindi siya umimik. Tumayo ko dahil nangawit na ang aking mga hita sa pagupo. Lumayo ko ng kaunti sa kanya bago muling nagsalita. Hindi mo naman kasi kailangan magpakabayani bilang kaibigan ko eh. Alam mo, gusto kong matapos na sa mga magulang ko ang sumpa ng kadiliman na bumabalot sa pamilya namin. Pero ano ginawa mo? Nagpanggap kang ako para sa iyo maipasa yung itim na punla. Alam kong hindi mamamatay ang nanay mo kung hindi niya naalis sa katawan niya ang punla. Ginawang pa nga kita ng pabor eh, hindi ba? Namatay na ang nanay mo at natigil na sa kanya ang sumpa. Ano? Pabor? Naging utang na loob ko pa pala yung pagkuha mo ng punla? Bakit parang sinisisi mo pa sa akin yung kasalanan mo? Ginawa mo yun. Di ko mainutos yun ah. Tumingin siya sa akin ng matalim, saka unti-unting ngumisi. Kasalanan mo dahil naging kaibigan mo ko. Anong pinagsasabi mo? Ang ibig mo bang sabihin nagsisisi ka na naging kaibigan mo ko? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya at naroon pa rin ang nakakalokong ngisi niya sa akin. Kung nagsisisi ka na, pwede mo nang isoli yung punla, no? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Matapos kong sabihin yon, narinig ko ang malakas niyang pag-atungal. Sinigawan niya ako pagkatapos ay sinunggaban. Naitulak niya ako sa pader habang hawak sa liig. Napadaing ako sa sakit ng tumama ang likod ko sa matigas na semento. Hangal ka, Hiner. Hayop ka, Hiner. Sa kabila ng pagsasakripisyo ko para sa'yo ng napakaraming taon, ngayon mo pa babawiin ang punla. Para ano? Para hayaan ako mamatay? Kitang-kita ko sa matatalim niyang mga titig ang nanggagalaiti niyang galit. Napahawak ako sa kamay niyang nakasakal sa akin. Kesa naman may mapatay ka pa uli. Ayaw kong umabot tayo sa puntong pati pamilya mo mapahamak ng dahil sa'yo. Mas lalong migpit ang pagkakasakal niya sa akin. Nawawalan na ako ng hininga pero hindi niya ako binibitiwan. 2 beses mo na rin akong ipinahamak. 2 beses mo na akong ginamitan ng pambulag para lang makatakas ka. Anong klase kang kaibigan? At nililinlang mo ko gamit ang kapangyarihan mo. Hindi ako tumigil sa pagsasalita kahit ramdam kong galit na siya. Gusto kong magising siya sa katotohanan dahil alam kong nabubulagan na siya sa pagiging aswang niya. Kahit alam kong dihado ako sa ginagawa ko dahil hindi ako kasing lakas ni Rene. Maari niya akong mapatay kapag nagpatuloy siyang mabulag sa galit. Tumigil ka na, Hiner. Tumigil siya saglit at napatingin sa pintuan. Gumagalaw-galaw ang kanyang ilong na tila ba may naaamoy siya mula roon. Maya-maya ay lumuwag na ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Pero hindi pa rin niya ako binibitiwan. Nagsimula na siyang magbago ng anyo. Lumaki ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang muso na parang sa lobo. Kasabay noon ay ang pag-usli ng mga pangil sa kanyang mga gilagid. Ang itim sa kanyang mga mata ay naging puti at nagkaroon ng pulang kumikinang natuldok sa gitna. Tuluyan ng naging aswang si Rene. Bago siya lumundag palabas ng silid na yon, ay malakas niya akong ibinalibag. Kasabay ng paglagapak ng katawang ko sa sahig ang pagdilim ng aking paningin. Bagya akong napatitig sa kisame nang magising ako. Prinoseso pa ng utak ko ang mga nangyari bago ko nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nawalan ng ulirat.
Napaigik ako sa sakit ng aking katawan nang sinubukan kong bumangon. Sinuyod ko ng tingin ng paligid. Madilim na. Nakaramdam ako ng kaba na hindi maipaliwanag. Naalala kong hindi ko nga pala naigapo si Rene. Agad akong tumayo. Kinapa ang pader na naging gabay ko patungo sa pintuan. Tanging sinag ng malaking buwan ang tanglaw sa dinaraanan ko. Mabibilis ang mga hakbang ko patungo sa bahay. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha ang pinakatago-tagong revolver sa loob ng aparador. Gawa ito sa purong silver pati ang mga bala. Isinukbit ko iyon sa aking likuran, saka nagmamadaling lumabas at patakbong tinungo ang alam kong lugar na pupuntahan ni Rene. Habang tumatakbo ay naaaninag ko ang kumpul ng mga taong tumatakbo rin papunta sa direksyon ko. Unti-unting lumilinaw ang kanilang mga figura, lalong-lalo na ang lalaking nangunguna sa kanilang harapan, si Mang Dabul. Kasama niya ang ilang mga tao sa baryo. Tumigil ako sa pagtakbo. Tumigil din sila nang maaninag nila ako. Ayan si Eder! Siya ang aswang, mga kasama! Hulihin at patayin natin siya! Ano? Anong pinagsasabi mo, Manong? Yun na lang ang naibulalas ko. Hindi ko alam ang pinagsasasabi niya. Hindi ko alam kung paano niya nasabing ako ang aswang. Iniisip ko kung saan siya nakakuha ng patunay na aswang ako. Hindi ko na sila pinansin. Tumakbo na lang ulit ako para iwasan sila. Habang tumatakbo ako palayo, narinig ko pa ang mga sulsul niya sa mga tao. Huwag niyo siyang hayaang makatakas! Wala ka na matatakbuhan, Hider! Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang at tanggapin ang iyong kamatayan! Kung kailan nagmamadali ako, ay saka pa darating ang problema. Isa pa, bakit ko tatanggapin ang kamatayan ko kung hindi naman ako ang aswang? Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makakuha ko ng tiyempo na makapagtago sa kakahuyan na malayo sa baryo. Nainis ako nang mapansin na malayo na ako sa aking pupuntahan. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago muling makipagtagu-taguan kina Mang Dabul at sa mga alipores niya. Makalipas ang halos 2 oras na pakikipagpatintero, ay narating ko na rin ang pakay na lokasyon, ang bahay ni na Rosa. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makitang nakabukas ang pintuan nila. Mabilis akong pumasok sa loob. Malakas kong tinawag si Rosa. Rosa! Rosa! Pero bumungad sa akin ang magulo nilang bahay. Sira-sira ang ilang mga gamit na tila ba dinaanan ng ipo-ipo. Lumapit ako sa bintana. Wala na yung nilagay kong asin at mga bawang. Napigtas din ang rosaryong isinukbit ko doon. Mahabagin! Rosa! Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ko na lahat ng mga nilagay kong proteksyon ni Rosa ay nasira at nawala. Iniisip kong baka si Rosa ang gumawa nun. Pero hindi ko alam kung bakit niya gagawin. Lalabas na sana ako nang makarinig ng may hinang panagoy. Sinundan ko ang pinanggagalingan nun hanggang sa makakita ko ng pulang likido na nagkalat sa sahig ng kwarto. Mabilis kong hinawi ang kurtinang tumatabing sa pintuan. Tumambad sa paningin ko si Rosa na nakahiga sa sahig. May dugo sa laylayan ng kanyang suot niyang bestida. Doon galing ang pulang likido na kumakalat sa semento. Rosa! Nilapitan ko siya agad at binuhat para ihiga sa kama. Pagkababa ko sa kanya, ay saka naman may malakas na lumagabog sa bubong ng bahay. Tumakbo ko upang isara ang pinto at mga bintana. Muli kong nilagyan ng asin ang mga bintana at pintuan. Maya-maya pa ay narinig ko ang pag-atungal ng aswang sa itaas ng bubong. Hayop ka rin eh! Papatayin mo ba yung mag-ina mo? Naiinis kong sigaw sa kaibigan ko. Alam kong siya yon. Pero anong magagawa ng inis ko? Hindi ko may takbo si Rosa sa ospital kahit mukhang nanganganib na sila ng anak niya dahil nakaantabay sa labas ang asawa niyang aswang. Binalikan ko si Rosa sa loob ng kwarto nila. Tinapik-tapik ko ang pisngi niya para gisingin. Rosa! Rosa! Naririnig mo ba ako? Nakahinga ako ng maluwag nang magmulat siya ng mata, pero nangihina siya.
Napahawak siya sa kanyang tiyan saka napaliyad at pumalahaw. Hiner, si Rene. Rosa! Rosa! Anong nangyayari? Napahawak na rin ako sa kanyang tiyan at nararamdamang naninigas yun. Hiner, mga anak na yata ako. Ang tiyan ko, ang baby ko. Si Rene! Si Rene! Pareho kaming natigalgal nang lumakas ang kalabog sa itaas ng bubungan. Kasabay noon ng malalakas at mahabang tunog ng ik-ik. Napabitaw si Rosa sa damit ko. Napabaling-baling siya sa kama. Wag! Wag, Rene! Wag ang anak natin, parang ako mo na! Nagulat ako sa sinabi ni Rosa. Nanlalaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Alam mong si Rene ang aswang? Bumaling siya sa akin matapos kong tanungin at tinitigan ako sa mga mata. Sinundan kita, kaya nalaman ko. Nag-iisip ako sa sinabi niya. Nangunot ang noo ko. Sinundan? Kailan? Litong-lito ako, Kabanong. Magtatanong pa sana ako pero bigla siyang sumigaw. Basta, Hiner! Nataranta ako sa sigaw niyang yon. Isama pa na gusto nang sirain ni Rene ang bubungan ng bahay nila. Panay ang paglagabog niya sa itaas. Alam kong pinipigilan din ng kaibigan ko ang sarili niya kasi kung talagang gusto niyang sakta ng asawa at anak niya, ay kanina pa sana nawarak ang bubungan nila. Teka, Rosa, anong gagawin ko? Wala akong alam sa ganito. Binitiwan niya ako at kumapit sa headboard ng kanilang kama. Ipag-init mo na lang ako ng tubig. Tapos, hanapan mo ako ng mga bimpo o tuwalya na gagamitin. Utos niya sa akin sa bawat malalalim niyang paghinga. Agad na akong lumabas ng kwarto upang gawin ang mga inuutos niya. Mula sa kusina ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Rosa, kasabay ng kanyang pag-iri. Inalis ko muna ang baril na nakasukbit sa likod ko at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay isinalang ang malaki nilang kaserola na pinuno ko ng tubig. Saka ako naghanap ng planggana at mga bimpo na gagamitin. Nang makahanap na, ay muli akong bumalik sa kwarto nila. Rosa, narito na yung tuwalya at bimpo. Yung tubig, kasasalang ko lang ha. Ano pang gagawin ko? Lumapit ako sa kanya at nakitang basang-basa na siya ng pawis. Kumuha ko ng isang bimpo at pinunasan siya. Kumapit siya ulit sa akin at mahigpit na humawak sa damit ko. Hirap na hirap siya sa pag-iri, Kabanong. Kada iri at pagsigaw niya ay kumakalabog at nagwawala rin ang aswang sa bubungan. Napatitig ako sa itaas upang siguraduhin hindi nabubutas ang bubong. Isang malakas na pag-iri pa bago tuluyang bumitaw si Rosa sa damit ko. Napahiga siya sa kama kasabay nun ang impit ng pag-iyak ng sanggol. Napalunok ako nung tumingin sa bandang paanan ni Rosa. May nakikita akong gumagalaw sa loob ng bestida niya. Mas lalong nagwala ang aswang sa itaas. Napatingin muna ako roon bago muling bumaling kay Rosa. Rosa! Rosa! Kinakabahan ako dahil nakapikit siya at parang hindi na humihinga. Marahon ko siyang niyugyog. Hiner, yung baby, magpapahinga lang ako saglit. Nakahinga ko ng maluwag nang bumulong siya. Inilapit ko ang tenga ko sa bibig niya para marinig ko ang mga utos niya. Oo, sige. Anong gagawin ko? Inutusan niya akong talian at gupitan ng pusod ng bata. Saka ito punasan at damitan. At kapag napainit ko na raw yung tubig, ay ilublob ko raw ang bimpo doon, saka ilagay sa ibabaw ng tiyan niya para maalis yung inuna ng bata. Aligaga ako habang iniisip ang mga sinabi ni Rosa. Nang tingnan ko ang tubig na iniinit ko, kinuha ko na yon at dinala sa kwarto. Nagiinit ang mukha ko habang ginagawa ko mga sinasabi ni Rosa. Lahat kasi ng mga ito ay una kong nakikita at nagagawa. Ay huli ko na sana itong mararanasan dahil sobrang nakakakaba. Nang matapos ko mga inutos ni Rosa, ay inilapag ko na sa tabi niya ang kanilang anak. Rosa, congratulations. Babaeng anak niyo ni Rene.
May munting luhang kumawala sa aking mga mata at naisip ko kagad ang matalik kong kaibigan. Binati ko rin siya sa isipan ko. Sa wakas ay tatay na ang kaibigan ko. Napatingala pa ako sa bubungan at napangiti. Lalong nagwala ang aswang sa bubungan. Sa pagwawala niya ay tuluyan na itong bumagsak sa loob ng bahay. Malakas na lumagapak ito sa semento sa eksaktong paanan ni Rosa bumagsak. Mabilis kong kinapa ang baril ko at naalalang inilapag ko pala yun sa lamesa sa kusina. Rene! Bulalas ni Rosa nang makita ang asawa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang anak. Kukuhanin ko sana ang sanggol at aalalayang tumayo si Rosa pero bigla akong binangga ni Rene. Tumilapon ako at tumama sa pader. Hiner! Pinilit ko kagad tumayo sa kabila ng masakit kong katawan. Panay ang pagmamakaawa ni Rosa kay Rene. Pinakikiusapan niyang bumalik na ito sa pagiging tao. Nagpakilala rin siya sa pag-aakalang baka hindi siya nakikilala ni Rene dahil ang asawa niya ay nasa aswang na anyo. Magulgul na si Rosa habang takot na takot sa papalapit na aswang. Wala akong sinayang na oras. Dinamba ko si Rene. Kahit wala akong laban sa kanya, ang mahalaga ay mailigtas ko ang mag-ina niya mula sa kanya. Bilis, Rosa! Tumakas na kayo! Bilisan mo, kunin niyo ng anak niyo! Nahawakan ni Rene ang damit ko at mabilis niya akong hinatak saka ibinalibag sa kama. Mabuti na lang at nakaalis na roon si Rosa bago ko saktan ni Rene. Sa lakas ng puwersa ng pagkabagsak ko ay nasira ang kama nila. Masyadong malakas si Rene kapag aswang siya. Susundan na sana ni Rene ang asawa niya, kaya nagkunyapit ako sa hita niya. Hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya mo. Nangako kong poprotektahan ko sila. Kaya Rene, bago mo sila masaktan, ay dadaka muna sa bangkay ko. Hinatak ulit ako ni Rene nang subukan kong suntukin siya. Ipinantay niya ako sa mukha niya. Galit na galit siyang umatungal sa mukha ko bago niya ako muling ibinato. Bumagsak ako sa lamesa sa kusina. Pinipilit kong bumangon pero hindi na sumusunod ang katawan ko. Nilingon ko si Rene. Nakita ko siyang papalabas na ng bahay. Nakita ko si Rosa sa labas dahil nakabukas ang pinto kaya sa abot ng boses ay sumigaw ako. Rosa! Takbo, bilis! Lumayo ka na dito! Sinusundan ka na ni Rene! Pinilit ko pa rin bumangon pero mga daliri ko na lang ang naigagalaw ko. Wag! Wag! Rosa! Rosa! Nakarinig ako ng malakas na putok ng baril, kasabay noon ng malakas sa pag-atungal ng aswang. Muli kong sinulyapan ang nangyayari sa labas. Eksaktong paglingon ko ay ang paghampas ng kamay ni Rene kay Rosa. Lalo siyang nagalit dahil nagawa ni Rosa na paputokan siya ng baril. Hindi! Hindi! Nilukuban ako ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa galit ko. Maraan akong bumangon. Ang galit ko ay nakatuon na kay Rene dahil sinaktan niya ang kanyang mag-ina. Mabilis na hinanap ng paningin ko kung saan bumagsak si Rosa. Nag-aalala rin ako sa bata. Hindi na ito umiiyak. Nanginig ako sa isipin na patay na ito at si Rosa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yon. Nakita ko si Rosa na nakahandusay ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Lalapitan ko sana siya pero narinig kong may paparating. Pinag-uusapan nila ang narinig na putok ng baril na nagmula sa kinaroroonan namin. Kaya nagmamadali silang pumunta. Nakita kong naalarma uli si Rene at nauna nang lumayo sa lugar. Kinuha ko muna ang baril ko na ginamit ni Rosa bago sumunod sa direksyong tinahak ng kaibigan kong aswang. Humahangos akong nakarating sa bahay kabanong. Sa pag-aakalang doon bumalik si Rene. Hindi ako nagkamali. Nakita ko siyang nakatayo sa may hardin. Naaninag ko sa malamlam na sinag ng buwan na may tama siya ng bala sa sikmura. Halata kong nangihina siya. Malalalim ang kanyang paghinga. Rene, tapusin na natin to! Itinuto ko sa kanya ang baril. Nanginginig ang kamay ko habang nakatitig ng matalim sa kanya. Nakailang lunok ako ng laway pero sa huli ay ibinato ko sa malayo ang baril.
Hindi ko siya kayang saktan, Kabanong. Napaluhod ako sa damuhan. Kasabay yun ng marahas na pagbagsak din ni Rene. Rene! Mabilis ko siyang nilapitan. Mula sa halimaw niyang itsura ay unti-unti na siyang bumalik sa pagiging tao. Hiner, tatay na ako. Tinanguan ko lang siya. Nakita kong napakaganda ng kanyang ngiti. Pero hindi ko na napigilang umiyak nang maalalang naiwang nakahandusay si Rosa sa kalsada. Rene, pasensya ka na, hindi kita napigilan. Hindi ko alam kung buhay pa ang mag-ina mo. Tama ka, kasalanan ko itong lahat. Kung hindi mo lang ako naging kaibigan, masaya sana kayo ngayon eh. Wala sanang nasaktan. Kung hindi lang sana ako naging kaibigan ni Rene, hindi mapupunta sa kanya ang punla ng pamilya ko. Kung hindi lang sana niya ako naging kaibigan, namumuhay sana siya ng normal at masayang masaya sa piling ng kanya mag-ina. Hiner, hindi lang ikaw ang may kasalanan. Lahat tayo ay may pagkakamali. May mga pinili tayong desisyon na sa huli lang natin napagtantong mali pala yun. Sana nakinig ako sa iyo noon. Sana inisip ko rin ang mararamdaman mo nung nagpanggap akong ikaw para sa akin may pasampunla. Nakita ko kasi kung gaano ka kalungkot na hindi ka magiging normal sa buong buhay mo. Kaya bilang kaibigan mo, gusto kitang isalba at hiniling na sana ay maging masaya ka. Pero sa ginawa ko ay mas lalo lang pala akong magiging pabigat at mas lalo ka lang malulungkot dahil kailangan mo kong alagaan, igapos at ikulong para hindi ako makapanakit. At sa huli, nilinlang kita para lang makuha ang gusto kong gamot sa kumakalam kong sikmura. Hindi. Ikaw lang ang nag-iisang tao na tumuring sa akin ng normal. Hindi mo ako kinamuhian. Hindi mo ako kinutya. Sa halip ay kinaibigan mo pa ako at iniligtas mo ako sa sumpa ng aming angkan. Kaya rin tapusin na natin to. Nakita at narinig ko ang mapakla niyang pagtawa. Handa na akong mamatay, Hiner. Wala na ring saysay ang buhay ko. Nabahiran na ng inosenteng tugo ang mga kamay ko. Pumikit na siya at ipinaubaya na sa akin ang buhay niya. Hinawakan ko ang mga balikat niya at ipininid sa lupa. Inilapit ko ang bibig ko sa bibig niya. 1 pulgada lang ang layo ng mukha ko sa kanya. Paalam, Rene. Yun lang ang bulong ko sa kanya. Maya-maya ay bigla siyang nanigas at nanginig. Lalong uminit ang temperatura ng kanyang katawan. Tumatagos ang init na yun sa kamay kong nakahawak sa kanyang mga balikat. Ilang saglit pa ay bumuka ng kusa ang kanyang bibig at may lumabas doon na itim na holen. Ibinuka ko na rin ang bibig ko. Umangat ang holen at pumasok sa aking bibig. Nahihirapan akong lunukin yun, pero kailangan kong gawin. Dahil sa una pa lang ay dapat na sa akin yun. Noon, ayaw kong tanggapin ang itim na kapangyarihan na yun mula sa pamilya ko. Pero heto ko tinatanggap na rin ang sumpang kinamuhian ko para sa buhay ng kaibigan ko, ng pamilya niya na nararapat lang sa kanya. Hindi nila ito dapat nararanasan. Ako lang dapat ang nakakaranas nito. Hindi pwede sa mga inosenteng tao. Nang malipat na sa akin ang itim na bato, nagmamadali akong nagtago dahil nakarinig ako ng mga taong nag-uusap habang papalapit sa bahay namin. Itinuturo nila ang bahay namin dahil may nakakitang pumasok doon ng aswang. Mula sa pinagtataguan ko ay nakita kong nagpasukan ng mga tao sa gate ng bahay na nakalimutan kong isara. Nilapitan nila si Rene na nakahandusay sa lupa. Nakita nila ang sugat ni Rene. Dahil nagdurugo ito, nag-alala sila kaya nagmamadaling dinala sa ospital.
Pagkaalis nila ay umalis na rin ako. Hindi ko alam kung saan pupunta kaya nagpasya akong sa gubat na lang magpalipas ng ilang araw habang nag-iisip sa kung ano ang pwede kong gawin. 4 na araw na ang nakalipas ng pananatili ko sa gubat. Sa isang tagong kuweba ako nanirahan at nanguhuli lang ako ng mga hayop para may makain. Sa unang araw ko kabanong ng pagiging aswang ay hindi ako makatayo sa pagkakahiga. Puro atunga lang ang ginawa ko dahil tila kinikilala pa ng katawan ko ang pagbabago ko ng anyo. Hirap na hirap ako habang nagpapalit anyo. Halos mapatid ang litid ko sa kakaatungal. Pakiramdam ko rin ay nakaluwa ang mga mata ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit habang umuusli ang mahahabang pangil sa gilagid ko, pati ang matutulis kong kuko. Napapahawak ako sa ulo ko kapag tinitingnan ko ng buo ang aking anyo. Pagkatapos ay umiiyak na lang ako. Nagsisisi ako at namumura ang angkan namin hanggang sa kanununuan. Kapag nasa anyong aswang na ako kabano, hinanghinaan naman ang aking katawan. Naninibago ko. Hindi pa kinakaya ng katawan ko ang kakaibang lakas. Pati ang sobrang linaw ng mga mata ko sa gabi ay ikinahihilo ko. Sumasakit din ang ulo ko dahil sa dami ng naririnig kong ingay. Ang layo ng naaabot ng aking pandinig. Naiintindihan ko na si Rene noong mga unang araw niya sa pagiging aswang. Medyo napipigil ko pa ang paghahanap ng sariwang karne dahil hindi pa ako nakakaramdam ng sobrang gutom. Pero nang ilang araw na ang nagdaan, hindi ko na kinakaya kaya napilitan akong kumain ng mga hayop sa gubat. Nang medyo nakokontrol ko na ang pagiging aswang ko, sinubukan kong bumalik sa lugar namin. Palihim akong nagmanman sa lugar, lalo na sa bahay namin at kina Rene. Sa umpukan ng mga tao sa isang lugar, nakita ko si Mang Dabul na kinakausap ang mga taong kasakasama niya sa pagroronda. Ano bang nangyayari sa pamilya nila? Una, si Rosa ang nakitang nakabulagta sa labas ng kanilang bahay. Mabuti na lang at naisugod na siya sa ospital kasama ang anak niya. Tapos si Rene na ilang buwan nang nawawala. Tapos matatagpuan lang natin siyang may tama ng bala sa bakuran ng bahay ni Hider. Mabuti na lang talaga ligtas na ang pamilyang yon. Kaawa-awa ang sinapit nila. Wala na talagang ibinibigay na mabuti ang aswang na yon. Pasalamat siya at hindi natin siya nahuli. Kailangang mahuli natin siya sa akto ng pagiging aswang. Pag nagkataon, susunugin ko siya ng buhay sa harapan ng mga tao. Para hindi na nabubuhay ang mga taga rito na may takot. Lalo na kapag gabi. Mas kawawa yung mga nagdadalang tao dahil yung iba nakukuna na dahil sa takot sa aswang na yon. Salot talaga siya. May mga taong sumang-ayon sa mga sinabi niya. Nagplano sila na mas palalawigin ang pagroronda tuwing gabi. Pati ang gubat ay balak na nilang puntahan dahil iniisip nilang doon nagkukuta ang aswang. Hindi na ako ligtas sa lugar na ito. Kailangan ko na talagang lumayo. Kailangan ko munang makausap si Rene para makapagpaalam at maibilin ko sa kanya ang bahay namin. Isa-isa na silang nag-alisan. Kinuha ko na ang pagkakataon na yun para puntahan ang matalik kong kaibigan. Ilang minuto ko lang tinakbo ang bahay nila. Mula sa malayo ay tinanaw ang bahay. Nakita ko si Rene na nasa labas ng pintuan at kumakatok. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Nagmamakaawa siya sa asawa niyang kausapin siya. Muntik kong makalimutan na alam na nga pala ni Rosa na aswang si Rene. Kaya marahil ay natatakot si Rosa na harapin siya. Nagmamadali akong lumapit sa bahay nila. Tinabihan ko si Rene at gulat na gulat siya nang makita ako. Hiner! Ninitian ko lang siya at bahagyang tumango. Pagkatapos ay kinatok ko na ng pinto at tinawag si Rosa. Maya-maya ay narinig namin ang pagsagot ni Rosa mula sa loob ng bahay. Nanginginig ang boses niya pero may tono na tila nabuhayan ng loob. Parang naging masaya nang marinig ang boses ko. Sinambit niya ang pangalan ko kasunod nun ay ang yabag niyang palapit sa pintuan. Nang mabuksan na niya ang pinto,
Napatras siya nang makitang kasama ko si Rene. Oh, huwag ka matakot, Rosa. Papasukin mo kami. Marami kang dapat na malaman. Dahil sa akin ay nagtiwala si Rosa. Pinapasok niya kami pero pinangingilagan niya ang sarili niyang asawa. Naupo siya malayo ang agwat sa amin ni Rene. Bago pa ako magsalita, ay naunahan na ako ni Rene. Humiikbi na siya habang kinakausap ang asawa niya. Patawarin mo ako, Rosa. Patawad kung nagsinungaling ako. Madami akong itinago. Ang haba ng panahon na magkahiwalay tayo. Wala akong ibang masabi kung hindi ang patawarin mo ko. Pero sana, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa anak natin. Kagaya ng iniisip ko, isinampal na ni Rosa kay Rene ang pagiging aswang nito. Puro tanong ang ipinukol ni Rosa sa asawa niya. Ako ang nanlilihit dahil ako, ang lahi namin at ang sumpa ng pagiging aswang naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Biktima lang silang mag-asawa kaya sobra akong nagsisisi. Pinutol ko ang pagsasalita ni Rosa, yung mga panunumbat sa asawa niya, nang sabihin ko ang katotohanan na kanyang ikinabigla. Hindi na aswang si Rene, Rosa. Tanggapin mo na ang asawa mo. Kinuha ko na ang pagiging aswang niya kaya malaya na siya. Hindi kayo pwedeng mabuhay ng anak mo na kayo lang dalawa. Normal na tao na ulit si Rene. Hindi na siya aswang kagaya ng dati. Patawad. Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Dahil doon, hayaan yung ako ang magdusa. Ako naman talaga dapat eh. Wag mong sabihin yan, pre. Biktima ka lang din. Walang may gusto sa atin ng pagiging aswang na yan. Hindi tayo dapat nagdudusa ng ganito. Ayoko nito. Wala na tayong magagawa rin eh. Nandito na ito eh. Kaya alam pala ako nagpunta dahil gusto ko nang magpaalam sa inyo. Mamuhay kayo ng masaya at ipangako nyo sa akin yon, ha? Anong binabalak mo? Hindi na ako pwede magtagal dito. Kumukulo na ang dugo sa akin ni Mang Dabul. Hindi na siya titigil hanggat hindi ako nahuhuli. Balak niya akong sunugin ng buhay sa harapan ng mga tao. Kaya kailangan ko nang magpakalayo-layo. Hayaan niyo na lang na kumalat ang tungkol sa pagiging aswang ko para matakpan na ang nangyari sa inyo. Para makapamuhay kayo ng normal. At saka pre, pagkaalis ko, sunugin mo ang bahay ko ha, para wala na akong balikan pa. Pagkasabi ko noon, ay tumayo na ako. Sakto namang narinig ko ang boses ni Mang Dabul sa di kalayuan. Sinabi niyang dadalaw sila kay Rosa para kumustahin ang mag-ina. Kailangan ko nang umalis. Papalapit na sila. Hindi nila ako pwedeng maabutan dito. Hindi nila pwedeng malaman na alam niyong aswang ako. Sigurado idadamay nila kayo. Bago ko umalis, ay naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Rene sa braso ko. Pagkatapos ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Pre, patawad. Pero pangako, gagawa ko ng paraan para matulungan kita. Kagaya nung kung paano mo ko tinulungan nung ako ang aswang. Hindi ako papayag na mamuhay kang demonyo sa paningin ng iba. Hindi yung totoo. Wala silang alam sa nangyayari sa buhay natin. Ang alam lang nila ay mangutya, magchismis, manumbat. Pero hindi nila alam kung paano maging mapang-unawa. Hindi nila maintindihan dahil hindi sila tayo eh. Walang makakaalam nito, kundi tayo lang. Kung dinamayan mo ko, pre, isang malaking bagay na yun sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako. Pero ang ugnayan nating dalawa, tinatapos ko na dito. Paalam sa inyo at salamat sa lahat. Bago tuluyang umalis, ay nginitian ko pa si Rosa at ibinili na alaga ang mabuting anak niya dahil napakaganda nitong bata.
Tumutulo ang luha ko habang nililisan ang lugar. Mabilis akong pumunta sa gubat at bumalik sa kuweba. Doon ko ibinuhos ang emosyon ko. Pinagsusuntok ko ang lupa. Wala na akong pake kahit tumama sa bato ang aking kamao. Tumigil lang ako nang hindi ko na kayang isuntok ang kamao ko dahil sa sugat nito. Halos nabalatan na. Naupo na lang ako at sumandal sa kuweba. Nakatunga nga sa langit. Hanggang sa sumapit ang gabi. Ang gabing hindi ko pinangarap na dumating pa. Kung sana may isang lugar na hindi gumagabi para mahina lang ako palagi. Naalala ko na naman si Rene ng oras na yon. Alam kong kaya ayaw niyang isuoli sa akin ang punla dahil akala niya ay mas magiging malungkot ako. Akala niya ay ikamamatay niya kaya sisisihin ko na naman ang sarili ko. Pero mali siya. Hindi talaga siya mamamatay dahil hindi naman nananalaytay sa dugo niya ang dugo naming mga isinumpa. Kapag binawi ang punla, mabubuhay lang ulit siya ng normal. Yun ang dahilan kaya natakot din akong bawiin noon. Yung takot ko na may halong inggit. Kasi siya, magiging normal lang ulit ang buhay niya. Pero ako, ikamamatay ko yon. Gabi na, mas malakas na ako. Mas dumoble ang aking mga pandamdam. Kumakalaman tiyan ko, kaya lumabas ako sa kuweba para maghanap ng hayop na makakain. Habang ginagalugad ko ang gubat, narinig ko na ang grupo ng mga taong nagsisipagronda. Talagang tinutuon ni Mang Dabul ang pagroronda hanggang sa gubat Masyado siyang matapang. Ano kaya kung takutin ko ng kaunti? Dahil sa naisip kong kalokohan, pinuntahan ko kung nasaan na sila banda. Ilang metro ang layo ko sa kanila nang makita ko sila. Nagtago ko sa isang puno at saka umatungal ng malakas. Kitang-kita ko ang takot nila sa kanilang muka. Ang iba ay nanginginig pa habang hawak ang sulo. Pero matapang talaga si Mang Dabul. Nagawa pa niya akong hamunin na lumabas sa pinagtataguan ko. Aswang na duwag! Lumabas ka na sa pinagtataguan mo at harapin kami ngayon! Puro ka lang tago! Hindi ka lumaban ng patas! Nagagawa mo lang biktimahin ng mga mahihina! Anong laban ng sanggol? Ng buntis? Bakit sa aming mga lalaki takot kang magpakita, ha? Ngayon natin makikita ang tapang mo! Baka umatras na ang pangil mo, Hiler! Alam kong ikaw ang aswang! Matagal na kitang hinihintay. Nang matagpuan namin si Rene sa bahay ninyo, wala siyang malay. Ginawa mo siyang bihag para masolo ang asawa niya. Dahil balak mong kainin ang kanyang sanggol. Napakawalang hiya mo. Bakit kaya hindi na lang kayong mga aswang ang magparami ng lahi tapos kainin niyo ang inyong anak? Kesa kami mga taong ginagawa niyong pagkain. Nagpantig ang tenga ko dahil sa mga pagsisigaw niya na sinundan pa ng tawanan ng mga kasama niyang lalaki. Dahil sa inis ko, hinablot ko ang isang ibon na tahimik lang na nakadapo sa sanga. Kinagat ko ito sa leeg at hinigop ang dugo. Winakwak ko rin ang tiyan nito pagkatapos ay ibinato sa gawin ng mga nagdoronda. Nahintakotan silang lahat. Ako naman ay napangiti dahil nataranta sila sa pagkabigla. Kung saan-saan sila lumingon para hagilapin ako ng tingin. Nanginginig din ang kamay nila habang iniaamba ang dala nilang itak. Umatungal ako ng malakas na lalo nilang ikinatakot. Narinig kong nagbulungan sila at ang iba ay gusto nang umatras. Kay matakot mga kasama! Isang duwag ang aswang na yan! Kita nyo, gabi na pero hindi pa rin inilalabas ang sarili niya. Akala ko ba'y matapang ang aswang kapag gabi na? Siguro, saksakan ng pangit ang aswang na hinahanap natin. Kaya nahihiya siyang ilantad ang itsura niya sa atin. Lalo kong nainis kay Mang Dabul. Kung hindi lang ako nagpipigil na tumikim ng tao, ay kanina ko pa sila nilapa. Dahil sa inis ko, Kabanong, mas gusto ko silang takutin. Pabilis ako nagpalipat-lipat ng lugar habang umaatungal ng malakas. Kada may makikita kong hayop ay hinahablot ko
at pinapatay, saka ibinabato sa kinaroroonan nila. Takot na ang mga kasamahan ni Mang Dabul. Inakala nilang napapalibutan sila ng mga aswang dahil sa ginagawa kong paikutan sila habang umaatungal. May ilan pa sa kanila na naihina sa takot. Para mas matakot sila at lisanin ang gubat, hinablot ko ang isa nilang kasama at kinagat sa braso nito saka pinakawalan. Takot na takot itong tumakbo habang isinisigaw na aswang daw ang nanakit sa kanya. Dahil doon ay nagtakbuhan na rin ang mga kasama ni Mang Dabul. Gusto pa niyang magmatapang kaya ang ginawa ko ay binulabog ko ng aking atungal ang mga ibon, dahilan para magliparan ng mga ito. Niyugyug ko pa ang mga puno at ginalaw ang mga damo. Nang matakot na si Mang Dabul, paekis-ekis ang takbo niya pabalik sa baryo. Wag na kayo babalik. Baka sa susunod hindi ko na mapigil ang sarili kong lapain kayo. Lalo pat ginagalit niyo ako. Huwag niyong itaon na bilog ang buwan kapag ininis niyo ako. Dahil ang oras na yon ay oras na walang kinikilala mga aswang. Ang lahat ay pagkain sa mga katulad namin. Nang gabing yon, binusog ko ang sarili ko sa panguhuli ng mga hayop sa gubat. Pagkatapos ay natulog lang ako sa kuweba. Naging baliktad ang oras ko mula noon. Gising ako buong gabi at tulog ako maghapon. Isang hapon, nagising ako dahil nakaamoy ako ng usok. Pagdilat ng aking mga mata ay nakita kong ang kapal ng usok sa paligid. Bakit? Anong nangyayari? Pinakiramdaman ko ang paligid. Pinakinggan kong mabuti. Lumabas ako sa kuweba para alamin kung ano ang nangyayari. Narinig kong may naglalagablab na apoy. Mas lumapit pa ako at doon ko nakitang gumagawa ng siga ang mga tao sa gubat. Mga pulupulong apoy ang ginagawa nila. Balak nila akong itaboy o kaya ay mapalabas sa lungga para mahuli nila patay man ng buhay. Naku po, kung alam ko lang na hindi rin ako ligtas dito sa gubat, hindi na ako nagtago dito. Pero saan naman ako pupunta? Wala naman akong ibang mapupuntahan. Halos mapaiyak na ako, Kabanong. Gulong-gulo ang isip ko. Mas nag-alala pa ako dahil maggagabi na naman. Baka hindi ko mapigilan ng sarili kong sakta ng mga tao kapag pinagpatuloy pa nila ang pagsisiga sa gubat hanggang gabi. Dahil sa ginagawa nila, nagpasya akong lumayo. Inisip kong baka sa pinakagitnahan ng gubat o kaya ay sa kabilang panig ay mas ligtas ako. Binaybay ko ang madamong gubat para makalayo na ako sa lugar. Habang papalayo ako ay pasukal ng pasukal ang dinaraanan ko. Nagtataasan na rin ang mga puno. Halos maliit na ako sa laki ng mga ito. Nakaramdam na rin ako ng kilabot. Sa kakalakad ko ay nakaamoy ako ng mabango para sa aking pangamoy. Pero kung sa ordinaryong tao, malansang hayop ito. Kaagad kong hinagilap yon dahil kumalang bigla ang aking tiyan. Paikot-ikot ako sa lugar hanggang sa makita ko na ang hinahanap ko. Isang nakatumbang baboy ramo ang nakita ko. Pero mas ikinagulat ko na kinakain ito ng isang lalaki. Umangil siya sa akin nang tinangka kong lumapit. Ha? Aswang ka rin? Nangunot lang ang noo niya sa tanong ko. Daan-daan siyang tumayo habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Huwag ka matakot. Hindi naman ako nananakit Sa tingin ko, magkatulad tayo. Aswang din ako. Bakit ka pala nandito sa gubat? Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay sinugod niya ako. Nung una ay panay-iwas ko lang sa kanya dahil iniisip ko na baka magkasundo kami. Pero mukhang hindi yata dahil galit na siya. Wala na akong nagawa kundi ang labanan siya. Nagpambuno kami. Nakakaramdam pa ako ng pagod dahil nasaan yung tao pa ako. Pero nang magawa niyang sugatan ng dibdib ko nang matulis niyang kuko, doon na ako nagalit. Hindi ko na napigilan ng magpalit ng anyo. Sinugod ko siya at hindi tinigilan hanggang sa puro sugat na ang buong katawan niya. Naawat ko lang ang sarili ko dahil narinig ko ang pagmamakaawa niya. Ano bang pangalan mo?
Claudio. Ang tipid mo namang sumagot. Pasensya na kung puro sugat ka ngayon. Ikaw kasi, bakit ka naman nanugod? Saka, bakit ka nandito sa gubat? Nag-iisa ka pa. Naghahanap ako ng pagkain para iuwi sa pamilya ko. May pamilya ka? Mga aswang din ba sila? Oo, pero hindi kami kumakain ng tao. Mga hayop lang. Ako rin, kahit masarap ang amoy ng mga tao, pinipilit kong maging matino ang pag-iisip ko. Tao rin ako, kaya hindi ko kayang kumain ng kapwa ko. Bakit ka nandito sa gubat? Tumatakas. Nalaman ng mga tao na aswang ka kaya tinutugis ka nila. Oo. Saklap naman. Gusto mong sumama sa akin. Ligtas doon sa amin. Isang baryo kami na puro mga aswang. Hindi mo kailangang itago ang pagkatao mo. Pagkasabi nun, tumayo na si Claudio. Napatingin ako sa kanya. Seryoso siya sa alok niya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip, Kabanong, dahil wala naman akong mapupuntahan. Sumama ako kay Claudio. Nanguha muna kami ng mga buhay na hayop sa gubat para may iuwi sa kanila. Hirap na hirap akong manghuli ng hayop dahil hindi ko naman ito gawain. Nakaisa lang akong ibon na aksidente pang nahuli dahil bigla na lang bumagsak sa paanan ko. Samantalang si Claudio ay marami nang nahuli. Sama-sama niyang itinali ang mga iyon sa kapinasan sa likod. Walang kahirap-hirap ang pagpasan niya sa 5 baboy ramo na sakto lang naman ang laki. May bitbit pa siyang ilang ibon sa kanang kamay. Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Bagong aswang ka lang ano? Ha? Ay, kasi... Hindi ka kasi sanay mangaso. Takot ka pa. Siguro, lumalakas lang ang loob mo kapag kumakalam na ang tiyan mo. Hindi bale. Sa susunod magiging sisiw lang sa'yo ang paghuhuli ng mga hayop. Masanay ka na lang sa kalagayan mo. Walang kagalingan ang pagiging aswang. Nahawa ka lang ba o tinaniman ng punla? Wala. Patay na silang lahat eh. Nalipol ng mga tao nung isang beses na maliwanag ang buwan. Nasa gubat sila at nanginginain ng mga hayop. Saktong may nagkakamping sa gubat ng sandaling yon at may mga bantay silang mga tanod at kagawad. Ngunit napatay silang lahat. Ang saklap ng buhay mo. Tara na, uwi na tayo sa amin. Kami na lang pala ang pamilya mo ngayon. Nagsimula na kami maglakad. Sa lawak ng gubat, hindi ko na alam kung saan-saan kami nagsuot. Basta sunod lang ako ng sunod kay Claudio. Kung hindi nga lang ako aswang Kabanong, sa malamang lawit na ang dila ko sa kakasunod sa kanya. Dahil napakabilis talaga niyang maglakad. Tumatalon-talon pa siya sa sanga ng mga puno para iwasan ang mga damo sa ibaba. Ilang minuto rin kaming parang naghahabulan ay saka ko natanaw ang isang maliit na baryo. Nang huminto kami sa paglalakad, tinanaw namin ang baryo. Nasa mataas na bahagi pa kami kaya kita ko ang kabuuan ng maliit nilang tirahan. Yan ang baryo namin. Tahimik lang kami kapag may araw. Kapag gabi na, mas lalong tahimik ang baryo kasi ang lahat ay naghahanap ng gamot sa kumakalam na tiyan. Halika na. Hinihintay na ako ng mga bata. Sumunod uli ako sa kanya papasok sa baryo ni Kabanong. Sa bukana pa lang, nagtitinginan na kami ng lahat. Nang tumapat na ako sa unang aswang, narinig ko ang pag-atungal niya. Nasundan niyo ng pag-atungal ng iba. Parang galit sila sa akin. Gusto nila akong itaboy. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang sinusuyot ako ng tingin. Gusto ko nang umatras ng Kabanong. Ibang kilabot ang nararamdaman ko sa mga kalahi ni Claudio. Pakiramdam ko, kapag ayaw nila sa bagong salta, kahit aswang pa yon, ay kakainin nila. Nawala ang pag-aalangan ko nang biglang nagsalita si Claudio. Sumigaw siya at dumagundong ang boses niya at tumahimik ang lahat.
Sinabi niyang hindi ako kalaban. Isa akong ulilang aswang na naghahanap ng pamilya. Nung sandaling yun, Kabanong, ang nasa isip ko, ayaw kong magpaampon sa mga aswang. Oo nga, kauri na nila ako. Pero sa tingin ko, kapag kasama ko sila, kailangan ko rin gawin kung ano ang ginagawa nila. Kailangan kong makisama kung ayaw kong mamatay ng maaga. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na wala naman akong ibang mapupuntahan. Sa baryo lang nila Claudio ako ligtas at mabubuhay. Kung mamamatay man ako ng maaga, mas mabuti pang hindi na ako mahirapan pa. Unang gabi ko sa baryong yon, pinagsaluhan ng lahat ang mga nahuli ni Claudio ng mga hayop. Buhay nila itong kinain. Gutom ako noon pero may kung anong nagtutulak sa akin na huwag makisabay sa pagkain nila. Nagulat ako nang biglang hagisan ako ni Claudio ng buhay na ibon. Masarap ang buhay dahil mainit pa ang dugo. Balak mo bang magpakagutom? Kapag hindi mo napigilan ang gutom mo, maghahanap ka ng kakaibang dugo. Alam mo kung ano yon? Seryoso ko napatingin kay Claudio. Inilapit niya sa tenga ko ang bibig niya at saka bumulong. Tao, mapipilitan kang kumain ng tao. Kaya kung ayaw mo, kumain ka ng hayop. Tama si Claudio, Kabanong. Kaya kinain ko na rin ang ibinigay niyang ibon. Pagkatapos ay kinausap ko siya ng seryoso. Bukas, aalis din ako, Claudio, ha? Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Saan ka na bang pupunta? Alam mo kung gaano kadelikado ang buhay mo kasama ang mga normal na tao. Hindi mo kakayanin yon. Ibibilanggo mo lang ang sarili mo para maiwasan ang pagpatay. Dumito ka na lang. Mas ligtas tayo dito. Hindi na ako kumibo sa sinabi niya. Kasi tama uli siya. Pagkatapos ng usapan namin na yon, Kabanong, nagpasya akong magpalipas ng ilang araw sa baryo na yon. Pero hindi kinaya ng sarili ko ang inip. Hindi ako sanay sa buhay na puro puno at dahon lang ang nakikita sa paligid. Ibang-iba ang buhay sa baryong ginawa nila Claudio sa totoong baryo. Dahil doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagpaalam ako kay Claudio. Sinabi kong mamumuhay ako sa bayan kasama ang mga normal na tao. Hindi na niya ako pinigilan pero sinabihan niya ako kapag nanganib ang buhay ko at wala na akong mapuntahan, bumalik lang ako sa baryo nila at bukas palad nila akong tatanggapin. Inihatid ako ni Claudio hanggang sa labasan. Pagkatapos ay naglakad na akong mag-isa hanggang sa marating ko na ang mataong lugar. Isa itong sitio na malapit sa kabayanan. Hindi ko alam kung anong bayan na ang napuntahan ko. Pero doon ako nagsimula ng buhay. Sa umpisa ay nanlilimos ako para makalikom ng kaunting pera para may pambayad ako sa upa. Pero lahat sila ay binabato ko ng singhal. Pasigaw nila akong sinasabihan na ang laki raw ng katawan ko. Pero namamalimos ako. Hanggang sa may humawak sa braso ko. Isang lalaking mas matanda sa akin ng 10 taon. Manginginom siya. Isinama niya ako sa bahay niya at sinabihang doon na raw ako tumira dahil mukha raw kasi akong palaboy at dayo. Mabait po siya. Hindi ko na tinatanong kung saan nanggaling ang pera niya dahil barong-barong lang ang bahay niya at walang kahit na anong laman maliban sa isang plato, isang baso, isang kaldero at ilang damit na nagkalat pa sa kung saan saang sulok ng kanyang bahay. Ilang araw din akong natulog sa bahay niya hanggang sa may inalok siya sa akin na trabaho. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw magtrabaho bilang tagapag-alaga ng mga baka. Ay, naku, oo po. Kahit anong trabaho po, kayang-kaya ko po yan, Manong. Kinabukasan ay dinala niya ako sa may-ari ng bakahan. Ipinakilala niya akong pamangkin kaya tinanggap ako na may-ari. Doon na ako nagsimula ng bagong buhay. Hindi doon nakatira ang may-ari kaya solo ko ang lugar. Isang beses lang nagpupunta para tingnan ang mga baka. Minsan ay kinukuha ng iba dahil ibinebenta. Paminsan-minsan ay nakakain ko ang baka nila pero madaling gawan ng paraan. Sinabi ko na lang na nagkasakit at ibinaon na lang.
kung ano-ano ang dinadahilan ko para mapagtakpan ang pagiging aswang ko. Pero pinilit ko pa rin maparami ang mga alaga nilang hayop dahil pagkain ko rin naman ang mga ito. Nasanay na akong gano'n ang takbo ng buhay ko. Malayo sa mga tao. May pagkain at napanatag naman ako. Paminsan-minsan ay pinupuntahan ako ni Manong para makipagkwentuhan sa akin at makipag-inuman. Kami na lang ang naging magkapamilya, kaya naging palagay ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin sinasabi ang sikreto ko kahit alam kong nakakaramdam na siya. Mas mainam nang wala siyang alam para sa kaligtasan naming dalawa. Wakas.